Handa na ang air assets ng Armed Forces of the Philippines na tutulong sa repatriation ng mga Pilipinong nasa Israel at Iran. Samantala, patuloy namang umaani ng suporta ang panukalang magpapalakas sa National Food Authority para tiyakin ang sapat at murang supply ng bigas sa bansa. Yan at iba pa sa Express Balita ni Jaco Cruz. Nakahanda na ang Philippine Armed Forces para maisakatuparan ang paglilikas ng mga Pilipinong nasa gitna ng girian sa gitnang silangan. Sa isang panayam sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo na naka-standby na ang kanilang mga air assets, gaya ng C-130s at C-295s na aniyay malaki ang kapasidad para makapag-evacuate ng mga kababayang nasa gitna ng conflict zones. Dagdag pa niya, naka-standby din ng mga medical teams at ground personnel na ipapadala kasama ang repatriation team ng AFP. Muling magbabalik sa National Food Authority o NFA ang kapangyarihang makialam sa merkado ng bigas sa bagong panukalang batas ng Department of Agriculture na patuloy na sinusuportahan ng Kamara. Layong ireporma ang NFA upang mapigilan ang biglaang taas presyo, limitahan ang importasyon sa panahon lamang ng kakulangan, protektahan ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng floor rice system. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, sapat na ang supply ng bigas para sa programa at pinagpaplanuhan na kung paano ito masusustain hanggang sa taong 2028. Dinagsa ng mga profesional ang dinaraos na trade fair ng Livestock Philippines at Aquaculture Philippines. Layuning matugunan ng livestock, poultry and aquaculture industries na tumaas ang demand ng pagkain sa bansa sa pamamagitan ng modernization at innovation. 123 Philippine Coast Guard personnel ang nakilahok sa pangalawang trilateral maritime exercise. Ito ay sa pagitan ng PCG, Japan Coast Guard at United States Coast Guard, kung saan tumutok ang pagsasanay sa search and rescue, communication, maneuvering at iba't ibang mahalagang operasyon. Jaco Cruz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.